MNLF chairman nagalit ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, at ito ang kanyang pahayag. Yes, deliberate yan, planado yan, and then alam nila si Chairman Normiswari at si former President Duterte, are they just like brothers? Iwan ko lang kung ano talaga ang broad plan nila. Pero this is a total crackdown sa MNLF. At tunghan natin ang buong interview ng naturang chairman. Si Bongbong naman magsasalita lang yan. Kaya worried tayo sa situation. Gusto talaga magkagulo ang Pilipinas. Ito naman, tingin namin, is this a joke to the MNLF? Gusto nila talaga mag-crackdown itong situation. Nangyari daw yung mga misdeeds year 2000 at 2001. Nagdududa po ba kayo sa timing? Ba't ngayon sa administration na ito lumabas po yung ganito mga issue? Yes. Deliberate yan, planado yan. And then, alam nila si Chairman Normiswari at saka si former President Duterte, they are just like brothers. So, ewan ko lang kung ano ang grand plan talaga nila. Pero this is a total crackdown sa MNLF. Kung ano ang program ng UPAPRO. Po, sir, na-mention po. Opo, sir. Sige. Yes, yes. Na-mention po ninyo, sir, yung mga program ng pamahalaan. Gaano po kalaking epekto ito sa pagpapanatili po natin ng kapayapaan, lalo pat partners po ngayon ng pamahalaan ng MNLF? Yes, in fact, yung mga anak ni Chairman Normiswari nandyan sa farm, tumutulong sa kanila. Pero ganun pa man, sa itong lumabas ngayon, talagang traitor talaga ito na government. Wala silang, hindi talaga sincere itong kapayapaan na nila. Sir, nakausap niyo po ba si Chairman Nur regarding po sa bagong issue na ito? Hindi pa. Hanggang ngayon, he was isolated. Wala pang mga leaders. Very selective sila. Yung mga leader tulad sa akin, bawal na ako pumasok doon. May cordon sanitaire na. Ewan ko kung saan sila kumukuha ng command or instruction. That is, hindi yan pwede sa organization namin. Pero dahil siguro employed ang mga anak doon sa barn, I don't know what's happening. Bawal na ang mga leaders na very active maglapit sa kanya. So, there's a crackdown. Sino po, sir, ang nagpipigil po sa inyo na makita po at makonsulta si Chairman Nur? Taga-pamahalaan po ba? Sino po ba? Itong sa akin, because wala pa ako ma-pinpoint na name. Pero since the kids, the children of the chairman is working sa barn, and the barn is under the government, that is supervised by UPAPRO. So, sana hindi sila kumukuha ng order doon galing sa kanila, because the MNLF, we have our own tinatawag naming ground rules. So there must be a consultative meeting. Wa amruhum surang bainahum. Kailangan magkaroon ng meeting. The Central Committee should have a meeting para i-consulta lahat ng nangyayari. Lalo na ngayon, the chairman is binigyan na naman, lumabas na may ang problema. Dapat there must be a consultative meeting para usapan lahat ng sitwasyon, ano nangyayari sa MNLF. Ang nakikita natin ngayon, parang gusto nila under the grip nila ang MNLF. It will not happen. Kaya nga, the more they suppress the situation, nag-alburuto ang ground. Hindi lang nagsasalita sila. Kaya nga ako, naging mouthpiece ako
sentiment sa ground para malalaman nila. I am challenging the government, lalo na to as Opapro. Settle the case of the chairman. Sa amin, wala na kaming problema. Even myself, gusto na nila akong i-isolate. Inutusan na siguro nila yung anak ng chairman ng Davao City, papalitan. Siguro, hindi na yan pa salitain kay very loud. No, kahit tanggalin niya ako pagka-chairman, the sole and legitimate lang na makatanggal sa akin is the one who signed the sole and legitimate signatory, which is His Excellency Professor Normis Suarez. Walang iba. Appointing power. Even the vice chairman cannot do it. Sir, ano po ang komento ng ground forces ng MNLF regarding po dito sa mga issue na kinaharap at pinupukol ngayon kay Chairman Nur? Nabahala talaga sila. Nabahala talaga sila. Then, kaya I'm planning to have a consultative meeting. Magpatawag ako ng meeting sa mga existing leaders dito sa Davao. I will use this opportunity na mga Taymangod, mga Lumon, magpunpun kita nyo para pag bisarahan tayo in situation ini, nakura tayo ni. Kailangan magkaroon tayo ng consultative meeting para ma-check natin kung ano ang dapat natin gawin legally, kung paano natin ayusin ito legally and peacefully. Sir, sa isa pong speech earlier this month, dyan po sa Camp Chongco sa Cotabato, ay niremind po ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP na manatiling bukas ang linya sa MI at MNLF. At sinabi niya po na dapat i-recognize lagi yung relasyon sa pamamagitan ng seguridad at development at governance towards inclusive nation building. Itong nangyari kay Chairman Nur, nation building ho ba ito? Si Bongbong naman magsasalita lang yan, the president. Nagsasalita lang ng kuan yan. Kung anong pero ito sa baba niya, sila ang gumagawa ng plano. Parang props lang yung presidente, magsalita lang yan, symbolic. O tour ka, lakbay ka lang dyan. Pero there is really, these people talaga nagpatakbo dito sa the government na ito. Kaya worried tayo sa situation. Gusto talaga magkagulo ang Pilipinas. Ito naman, tingin namin, is this a joke to the MNLF? Gusto nila talaga mag-crack down itong situation. Now, hopefully, maayos ito, pero I am challenging ang lahat ng mga existing leaders na we will have to consult each other. Nandyan man yan, wa amrohom suray bainahom, para malalaman natin how to counter this situation. Sir, dito po sa recent developments, ano po kaya ang susunod na magiging hakbang po nyo dyan sa Davao City? Magkakaroon daw po ba? Kasi may marami nagtatanong, magkakaroon ba ng mga rally? Magkakaroon po ba ng mga paggalaw? Ano po ang aasahan ng taong bayan mula po sa MNLF? Yan ang gusto namin gagawin, MJ. Magkaroon kami ng rally, protest. We will write to the office of the city mayor na magkaroon kami ng rally, peaceful rally. May Freedom Park man tayo dito. Kung hindi tayo bigyan ng permit, tulad ng nangyayari sa Bustos, Dumaguete, at saka dyan sa Tacloban, Davao City is open. Magkaroon kami ng rally protest for the chairman. The chairman is innocent. Deliberate itong ginawa. Biglaan lang ito eh. I hope, I will try to coordinate with the Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity kay Secretary Galvez na
ayusin ang tulungan si Chairman Normis Suarez na matapos yan. Anyway, we have our lawyer. Nandyan naman si Attorney Vic Lim. He's working on that case. Hopefully, may result na. Napabayaan kasi yan. Kumpiyansa tayo. Akala natin okay na. This government is really serious in peace building. Pero itong situation na ito, I don't think so. There is something talaga na, may gusto talaga na magkagulo ang Pilipinas.